Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Walang duda na lahat ng tao ay gustong maging milyonaryo. Pero hindi ito madali dahil hindi naman biglang lilitaw ang pera sa hangin. Taong 2014, nang bigla na lang lumitaw si Dr. Ruja Ignatova at nangako siya sa maraming tao na sila ay yayaman at magiging milyonaryo kapag nag-invest sila ng kanyang ginawang cryptocurrency. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang crypto queen scammer na pinaghahanap ngayon ng FBI. Siya ay tinaguriang most wanted na babae sa buong mundo at pinaniniwalaan na yumaman dahil sa pagnanakaw. Pero ang mas nakakaintriga sa kwento na ito, ayon sa mga sabi-sabi, si Ruja ay pinapatay umano ng drug lord kaya hindi na siya makita pa. Sikat na sikat si Ruja sa buong mundo dahil sa katanyagan at kayamanan na pangarap lamang ng marami. Kaya nga napakaraming tao ang agad na nagtiwala kay Ruja sa kagustuhan na yumaman din katulad niya. Pero nang October 7, 2017, bigla na lang nawala na parang bula si Ruja. Pero ano kaya ang nangyari sa kanya at saan nagpunta si Ruja? At bakit kaya napunta si Ruja sa most wanted list ng FBI? Totoo din kaya ang lumabas na mga balita na pinapatay umano si Ruja kaya hindi na siya nakita pa? Maaari kayong magbigay ng inyong opinyon matapos nyong marinig ang buong storya ng buhay ni Ruja at ating alamin kung bakit tinagurian siyang most wanted sa buong mundo. Ang isang bagay nga na sobrang nagpayaman kay Ruja ay ang cryptocurrency. Ano nga ba ang cryptocurrency? Nagsimula ang lahat sa Bitcoin. Sa panahon ngayon, maaaring narinig nyo na ang salitang Bitcoin. Ang Bitcoin ay ipinakilala ng lalaki na si Satoshi Nakamoto ng taong 2009. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin kilala kung sino si Satoshi. Para kay Satoshi, masyadong makapangyarihan ang bangko. Kaya gumawa siya ng virtual currency system na hindi hawak ng gobyerno. Ito nga ang Bitcoin na siyang ginagamit sa cryptocurrency. Kung ihahalin tulad ang Bitcoin sa pera, ito ay katumbas ng US dollars, kung saan majority ng palitan ay nakabase sa US dollars. Sa cryptocurrency, lahat ng palitan ay nakabase sa Bitcoin. Sa ibang lugar ay tinatanggap na nga ang Bitcoin na katumbas na pera at pwede mo siyang ipangbayad o ipangbili. Alam mo ba, ng taong 2015, halos 25,000 pesos lamang ang isang Bitcoin? Pero ngayon, halos pumapatak na ng 3 million pesos ang isang Bitcoin. Kaya naman, kapag narinig ng mga tao ang salitang cryptocurrency at Bitcoin, talagang namamangha sila dahil tumaas ang value nito. Nang tumunog nga ang salitang Bitcoin, maraming nagsulputang iba't ibang currency. At taong 2014 nang ipinakilala sa publiko ang currency na the OneCoin. Ang coin na ito ay ginawa ni Dr. Ruja. Ayon kay Ruja, napakabilis ng crypto evolution. Kapag hindi ka daw sumali, mapag-iiwanan ka. Kaya nga hindi naging mahirap para kay Ruja na mapabilib ang mga tao dahil sa kanyang mga tagumpay sa buhay. Kumbaga, kahit ano ang sabihin ni Dr. Ruja noon ay talagang maniniwala ka. Pero sino nga ba si Dr. Ruja? May 30, 1980 nang ipinanganak si Ruja sa bansang Bulgaria. Bata pa lamang si Ruja nang lumipat ang kanyang pamilya sa Germany. Mahirap ang buhay ng pamilya ni Ruja noon at nakatira lamang sa napakaliit na bahay sa taas ng katayan ng baboy. Pero ginamit ni Ruja ang kanyang katalinuhan para umangat sa buhay. At nakapagtapos nga si Ruja sa Oxford University. Nagkaroon din siya ng PhD sa law at nakakapagsalita ng maraming lingwahe. Ilang taong nagtrabaho sa sikat na kumpanyang McKinsey & Co. si Ruja. Ang asawa ni Ruja ay ang German lawyer na si Bjorn Strel at nagkaroon sila ng anak na babae. Pero ano nga ba ang OneCoin? Iba ang naging konsepto ng OneCoin.
Hindi tulad ng ibang cryptocurrency na pwede ka lang makabili basta-basta ng coin. Sa OneCoin, hinihikayat ni Ruja ang mga investor na bumili ng educational membership packages na nagtuturo umano ng financial freedom at naglalaman ng financial educational resources. Ang mga package na ito ay mayroong virtual token na pwedeng magamit para mag-crypto mining sa OneCoin. Pangako ng OneCoin na ang binili sa kanilang coins ay magiging pera pagdating ng panahon. Ang OneCoin ay pwedeng ipagpalit ng perang euro sa isang platform. Ang halaga ng isang package ay mula 100 hanggang 100,000 US dollars. Kaya nga noon, kahit na sino ay pwedeng mag-invest sa OneCoin. Sa mga unang buwan, 3,000 lamang ang paying members ng OneCoin at umabot ito ng 30,000 members bago matapos ang 2014. Taong 2016, sinabi ni Ruja na ang isang OneCoin ay nagkakahalaga ng $7.56. Ang halaga ng isang package noon ay nagkakahalaga ng $130,000 o katumbas ng halos 7 million pesos. Ang isang educational package ay may lamang halos 1.3 million coins. Ibig sabihin, ang pera ng isang investor ay magiging $9 million kapag ang kanilang coin ay na-convert na at naibenta. Sa pagdaan ng mga taon, tila naging kulto na nga ang mga miyembro ng OneCoin. At taong 2019, ang halaga nga ng isang OneCoin ay tumaas mula $8 ay naging $28 ito. Kaya tila naging adeksyon ng miyembro ng OneCoin ang panonood ng pagtaas ng kanilang mga investment. Habang lumalago ang OneCoin, mas sumisikat si Rudia. At para i-promote ang OneCoin, nagsasagwa si Rudia ng webinar, public speeches at mga bonggang stage events. Sinasabi din ni Rudia sa kanyang mga members at investors na ang OneCoin ang tatalo umano sa Bitcoin. At hindi nga nagtagal, itinuring si Rudia na crypto queen. Ang yaman ni Rudia. Makikita nga kay Rudia kung paano niya gastusin ang milyong-milyong pera na kanyang natatanggap. Madalas siyang makita na suot ang mamahaling ball gown at mga alahas. Bukod doon, madalas din magpa-party si Rudia sa mga miyembro ng OneCoin. May 2016 nang ipinagdiwang ni Rudia ang kanyang 36th birthday sa sikat na Victoria and Albert Museum sa London. Kabilang nga sa mga kanyang bisita ay ang singer na si Tom Jones. Kapag walang party si Rudia, siya ay nasa bahay lamang at ang halaga pa nga nito ay 658 million pesos. Sa loob nito ay may mga artwork na nagkakahalaga ng 34 million pesos. Marami ding nakapansin na nag-iba ang itsura ni Rudia mula sa unang lumabas ang OneCoin kumpara ng sikat na ito. Tila gumanda si Rudia kumpara dati. Nagkaroon na din si Rudia ng isang yate na ang halaga ay 430 million pesos. May mansyon na din si Rudia na ang halaga naman ay 120 million pesos. Sa isang party sa kanyang mansyon, kumanta pa nga ang popstar na si Bebe Rexha. Subalit sa kabila ng ito, may lihim palang itinatago si Rudia at ang OneCoin. MLM. Ang pakilala ni Rudia sa OneCoin ay gumagamit ito ng multi-level marketing o mas kilala bilang MLM. At kunwari, ang binibenta nila ay ang educational package ng OneCoin. Pero ang katotohanan, isang Ponzi o pyramid scheme ang OneCoin. At ibig sabihin, wala talagang produktong binibenta ang OneCoin. Ang Ponzi o pyramid scheme ay wala talagang totoong source ng income o investment. Dahil ang katotohanan ay wala naman silang binibentang produkto. Ang isang investor ay makakatanggap ng kanyang dividendo o kita kapag may pumasok na bagong miyembro o investor. At ang perang binayad ng bagong miyembro ang ipinangbabayad sa mga unang miyembro at sasabihin nga na iyon ang kanilang kinita sa naging investment. Simula ng pagdududa. September 2015, naglabas ang Financial Supervision Commission ng public warning tungkol sa pag-e-invest sa OneCoin cryptocurrency. Ayon sa FSC, ang OneCoin ay hindi kontrolado ng kahit anong ahensya. Ibig sabihin, kapag nalugi ang OneCoin, walang makukuha ang investors pabalik kahit magkano. At dahil dito, nagsimula nang mag-isip ang mga miyembro ng OneCoin kung dapat pa ba silang magtiwala sa kumpanya at kay Dr. Rudia.
At para hindi naman mabahala ang mga miyembro ng OneCoin at mabawi ang kumpiyansa ng mga tao sa kumpanya, inilabas ni Rudia ang isang anunsyo. Ayon kay Dr. Rudia, siya ang magiging front page ng Forbes magazine. At kadalasan kapag na-feature ka nga sa magazine na ito, talagang prominente ka na at mapagkakatiwalaan. Pero hindi naman ito nangyari. Dahil nasa loob ng magazine at wala sa front page ang mukha ni Rudia. Ayon nga sa reports, nagbayad lang umano ng pera si Rudia sa magazine para ilagay ang kanyang larawan sa loob nito. Sinabi niya nga din sa mga miyembro na haters at bashers lamang ang naninira sa kanya. Hindi daw dapat maniwala ang mga investors sa mga sabi-sabi dahil naiinggit lamang ang mga ito. Isa ding sign ang pinauso ni Rudia sa mga miyembro ng OneCoin para ipakita ang suporta sa kanya. Ang blockchain technology. Ang cryptocurrency ay gumagamit ng blockchain technology. Sa teknolohiya na ito, makikita ang bawat transaksyon na ginagamit ng cryptocurrency. Sa software na ito, nare-record at naibabahagi ang bawat impormasyon ng cryptocurrency na hindi napepeke. Hindi kasi pwedeng ma-edit o ma-hack ang mga impormasyon dito. Ito nga daw ang naging kaibahan nito sa bangko dahil hindi pwedeng manipulahin ang blockchain technology. Pero ang hindi alam ng miyembro ng OneCoin, ang OneCoin ay walang ginagamit na blockchain technology. Sa madaling salita, parang gumawa lang ng website si Rudia na pwede niyang manipulahin at ng kanyang kumpanya. Pwede kang mag-login at makikita mo ang iyong mga investment. At dahil nga walang blockchain technology, pwedeng ayusin at galawin ni Rudia ang value ng OneCoin. Pwede nilang pataasin ng pataasin ang value na ito kahit hindi ito totoo. At sa database, gumawa nga si Rudia ng napakaraming coins. Ito ay isang napakalaking kasinungalingan dahil inakala tuloy ng mga miyembro ng OneCoin na malago na ang coins nila at patuloy na tumataas kahit hindi ito totoo. Taong 2016, habang nasa isang arena si Rudia, ipinagyabang niya sa lahat ng OneCoin members na napadoble niya ang halaga ng kanilang coin. Ngunit ang hindi alam ng investor, ang kanilang saya ay mapapalitan ng galit. March 2016 nang inanunsyo ng OneCoin na pansamantalang isasara ang kanilang exchange website para sumailalim sa maintenance. At matapos nga ang 2 linggo, bumalik ang website subalit wala namang masyadong nagbago dito. Pero napansin ng mga investors na cancelled ang kanilang transactions o ang pag-withdraw ng kanilang mga pera. Pero agad din itong naayos. January 2017 nang muling nagloko at nagsara ang website ng OneCoin. Sa pagkakataon na ito, walang anunsyo ang kumpanya. At laking gulat ng lahat na hindi na muling nagbukas pa ang website. Ibig sabihin, hindi na makakash out ng mga investors ang kanilang coins at pera. Sinabi ng kumpanya na huwag magpanik ang mga investors dahil magiging maayos ang lahat kapag naayos na nila ang tungkol sa stock exchange. Sinabi din ng pamunuan ng OneCoin na pwede mo nang ipalit ng mga investors ang kanilang coins sa certificates. Ang certificate ay ang magbibigay ng karapatan sa shares ng mga investors kapag naayos na nito ang kumpanya. Ngunit umabot na nga ng buwan at wala pa ding naging update tungkol sa pera ng mga investors. Dito na napagtanto ng mga investors na sila ay na-scam at ang pera nila ay naglahong parang bula. October 2017, may speech dapat sa Lisbon, Portugal si Dr. Rudia. Pero lumipas ang ilang oras ay hindi na lumabas ang Crypto Queen sa stage. At nang natapos na ang event, doon na napagtanto ng lahat na nawawala na si Rudia at tila tumakas. October 12, isang balita ang lalong nagpayanig sa mga investors ng OneCoin. Ang United States District Court ay naglabas ng warrant of arrest para kay Dr. Rudia. Kinasuhan si Dr. Rudia ng conspiracy to commit wire fraud, committing wire fraud, conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit securities fraud, at committing securities fraud. Nang mga oras na ito, nawawala na si Rudia dala-dala ang bilyon-bilyong pera ng mga investors ng OneCoin at pinaniniwalaan na halos tinatayang 8 trillion pesos ang natangay ni Dr. Rudia na mga pera mula sa mga investors. Ang halaga nga na ito ay hindi na nalalayo sa budget ng buong taon ng Pilipinas.
Ayon sa mga investigador, huling nakita si Rudia nang sumakay siya sa Ryan Air Flight mula Bulgaria papuntang Athens, Greece noong October 25, 2017. Magmula noon ay hindi na nga nakita pa si Rudia ni Numan. March 6 naman nang naaresto ang kapatid ni Rudia na si Constantine. Ito ay matapos niyang humalili na maging board leader ng OneCoin. Ipinagpatuloy niya din ang operasyon kahit wala na si Rudia. Kaya naman kinasuhan si Constantine ng fraud, money laundering at ang kaugnayan niya sa pyramid scheme. Sa plea deal, tumistigo si Constantine laban sa kanyang ate. Inamin ni Constantine na ang OneCoin ay isang pyramid scheme at plano talaga umano ni Rudia na umalis at tumakas kapag naayos na ang lahat. Subalit hindi daw alam ni Constantine kung nasaan ang kanyang kapatid. June 2022 nang inilagay si Rudia o ang missing crypto queen sa 10 most wanted list ng FBI. Ibig sabihin, isa si Rudia sa pinakamalaking kriminal na pinaghahanap sa buong mundo. Si Rudia ay ang pang-11 babae na inilagay sa listahan na ito. Umabot na sa 286 million pesos ang reward sa taong makakapagturo kung nasaan siya. May ilan namang teorya ang lumabas kung paano nakapagtago umano si Rudia mula sa mga otoridad. May nagsabi kasi na nagparetoke na ito kaya nag-iba na ang itsura. Ang ilan naman ay sinasabing itinatago siya ng gobyerno. Meron ding naniniwala na nakatira sa isang yate sa international water si Rudia kung saan hindi siya pwedeng hanapin at madaling hulihin dahil walang jurisdiksyon para siya ay arestuhin. At hindi sakop ng kahit anong bansa ang mga international waters na ito. Taong 2023 naman nang lumabas ang mga balita na isang Bulgarian drug lord ang nagpapatay umano kay Rudia. Ayon sa mga sabi-sabi, November 2018 nang pinatay si Rudia habang siya ay nasa yate sa Ionian Sea. Pagkatapos ay itinapon ang labi ng crypto queen sa dagat. Ayaw daw kasing madamay ng drug lord na ito sa mga kaso ni Rudia. Magpahanggang ngayon ay hindi pa din nadadakip ang tinaguriang crypto queen na si Rudia. Ikaw, ano sa tingin mo? Buhay pa kaya ang crypto queen o totoong pinatay na nga ito ng kanyang mga niloko? Isa ka ba sa mahilig mag-invest sa crypto? Kung oo, ano ang maipapayo mo sa mga taong balak din subukang mag-crypto? Lagi sana tayong mag-ingat sa kahit anong investment na papasukin natin. Lalo na sa cryptocurrency. Dahil kahit sino ay pwede lang gumawa ng kanilang coins at itakbo ang ating mga pera. Kung meron man akong isa sa mga natutunan sa mga nagdaan taon, ito nga ay huwag basta-basta magtiwala kahit na sino. Lalo na ang mga taong ipinakikita ang yaman nila sa social media. Dahil hindi lahat ng nasa social media ngayon ay ang katotohanan. Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!